natin paralin yung mga anak. Di, okay lang sa akin, huwag niyo ako iboto. Pero ako sinasabi ko sa inyo, makinig kayo. Dahil alam ko, pag nag-aral yung mga anak nyo, makapagtapos kayo, gaganda ang buhay ng future ng anak nyo. At hindi nyo kailangang humingi sa gobyerno. Yun ang gusto kong parating sa tao. But if you don't want that kind of leadership, it's fine with me. You know why? Hindi ko po kailangan ang politika para mag-survive ang pamilya ko. Kasi pag sila'y nabigyan mo ng tamang edukasyon, ito na ang baon nila, puhunan nila habang buhay. Vice, bilang kakampi ng Pag-asa, no, may times na ba na nagkasalungatan kayo ng isang Mayor Vico Sotto? Or may hindi kayo pinagkakasunduan na bagay? Hindi naman sa nagkakasalungatan, pero meron na may mga idea nito, yung mga promotor nito, you know, sorry sana makakulong kayo. Magpakamatay kami ni Mayor Vico dito sa City Hall eh. Kung ayaw nyo makiisa doon sa pagbabago namin, hindi kayo susunod sa direksyon natin. We will be failures. Mga ka-vlog ng Pasig, mga kapwa Pasigenyo, mga subscribers sa Luigi Vlogs, welcome na naman sa another episode ng vlog ng Pasig Interviews. At ang kasama natin ngayon, siya ay ang tinatawag na kakampi ng Pag-asa. Ang ikalawang punong lungsod ng lungsod Pasig, walang iba kundi si Vice Mayor Dodot Jaworski. Hi Vice, maraming salamat po sa time. Salamat, Luigi, sa pag-imbita dito sa Ayan, Vice, unang-una, kamusta po ang inyong unang termino ng pagiging Vice Mayor? Well, as expected, no, marami naman tayong mga nakikitang kailangan baguhin, improve ng mga proseso. At syempre, hindi naman ako magmamarunong talagang ang pagiging isang presiding officer ay you have to put the systems in the right perspective kasi sanay tayo ng siyempre galing po ako ng Chief of Staff ng dad ko sa Senado, galing din ako sa Congress, so may procedure talagang sinusunod. Pagdating natin dito, we really had to do some or implement some improvements and reforms. Na awa ng Diyos, I think na yun, we're on the right track already. Vice, may konting throwback lang tayo kasi madalas namin to naririnig kay Mayor Vico Sotto. Take us back nung panahon na si Mayor Vico Sotto pala ang nagyaya sa'yo para maging partner niya sa pagsisilbi dito sa Pasig. Yeah, so this was back in 2021, the year before election. No? Nagsabi ni Mayor Vico kung pwede daw kami magkita, mag-meeting. So, nag-usap kami. Inaya niya ako bilang Vice Mayor. Yan yung panahon na wala na sa isip mo yung politika, no? Correct. May sarili ka ng... So, sabi ko, bakit ako? Ang dami namang iba na nandyan. Sabi ko, bakit ako? Retired ako sa politika. Sabi ko, matagal na akong wala sa politics. 15 years na halos ako wala sa politika. Sabi niya, bakit ako? Sabi niya naman, kasi ikaw lang yung talagang alam kong oposisyon sa Pasig and ikaw lang yung sinasabi ng mga taong trusted niya na pwede rin daw pagkatiwalaan kasi kilala niya rin ang pagkatao. So, medyo I was really moved, no? And I appreciated yung kanyang gesture. Paulit-ulit ko naman sinabi to during the campaign. Sabi ni Mayor Vico noon, nahiya ako sa'yo. Sabi niya, kasi dati ka ng congressman. Sabi niya, pero may aalok ko lang na pwesto ay ang Vice Mayor. Kasi I need someone I can trust. So, for me, sabi ko sa'yo, hindi naman importante sa akin ang pwesto, posisyon. Importante, makatulong ako at maging bahagi ng pagbabagong sinusulong mo. So, doon naman kami nag-click, no? Actually, before that naman, similar yung aming mga pangarap para sa lungsod ng Pasig. Number one, kailangan malinis na gobyerno, malinis na pamahalaan. Kasi nakaka-frustrate na na it's not only in the city of Pasig, di ba? Kundi all over the country, medyo sinasabi nga, talamak, karapal, ang corruption.
But, ako yung naniniwala kung talagang gugustuhin ng mga leaders, kaya natin gawin. And I saw that in Mayor Vico. Pero Vice, tong oras na yun, ano na ba kayo? Nag-agree? Or umuwi ka muna, may kinonsult mo ba asawa mo? Or Yeah, dad of course. mo? Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, I have to go home and discuss this with my family. No? Kasi nga, kung malaking step to na to go back into politics again dahil nananahimik na yung buhay mo, di ba? May private capacity naman ako, tumutulong pa rin ako sa tao, Yes. So sabi ko, I don't need naman to be in public service to help people. Kahit na sinong private citizen, pwede ka naman tumulong sa kapwa Nothing can stop you from being a good Filipino or good brother to fellow Filipinos. But, nakita ko rin naman na isang pagkakataon na maybe the doors opened or reopened dahil meron pa akong mission na hindi ko pa natatapos. So, I told Melby ko, bigyan mo muna ako ng konting panahon. Ikukonsulta ko rin sa mga dati kong kaibigan sa Pasig kung meron pa ba tayong asim, di ba? And it was welcomed naman and natuwa naman ako sa outcome ng elections. So, here we are today. Ayan. So, Vice, ano naging reaction ni Miss Mikey nun? Well, my wife naman always very supportive. Never did I hear her say, bakit, or question the possibility of me entering. Yun nga, sabi nga niya, kung saan daw ako tingin kong makakabuti sa tao, sa kapwa, she'll support it. Itong hindi alam ng tao, when I consulted my father, si former Senator Robert Jaworski, sabi niya sa akin, babalik ka na naman sa politika. Alam niya kasi kung Okay. gaano ka no? Okay na yung buhay mo Sabi niya, sigurado ko ba dun sa gusto mo? Pag-isipan mo maigi. And actually, sabi ko, pagdadasal ako. Pagdadasal ko muna. But when I came to decision, syempre, respeto naman siya dun sa decision natin. Nabanggit nyo na rin, isa yun sa mga questions ko. Kamusta na po ang former Senator Sonny Jaworski? Well, he's still at home. He's home now. So, medyo na-address namin yung ibang health issues niya. So, he's still at home recovering. Pero sana bumalik pa yung kanyang dating lakas. Slowly improving naman siya. Talagang yung physical lang, pero yung mind niya, very sound naman. He has his good days, of course. Pag matagal ka ng medyo may sakit, medyo sabi mo nang nagkakaroon na rin siya ng may konting sadness na rin siguro, di ba? Pero overall, he's okay naman, Kailangan lang talaga bumalik yung strength niya. Kasi aminin mo, Vice, kahit Dodot Jaworski ka na, ang mga tao pag nakita ka, uy, ang tatay mo, idol talaga ng lahat. Ako naman, inaamin ko sa lahat Kung ano si Dodot Jaworski, dahil yun sa Jawo, ang tatay ko. Wala akong pagmamalaki. From day one, everything that I have is because my dad is Jawo. Tsaka hindi ko kinahihiya yun. Very proud ako sa tatay ko na pinalaki niya ako, na kung anong meron ako. Siyempre, nagtyaga rin tayo, nagsipag din tayo. Pero at the end of the day, napaka-blessed ko na ang tatay ko si Jawo. Speaking of tatay, naalala ko lang, congressman ka, ang bata nyo noon. Actually, I was 32 years old when I was elected. Ang bata nyo, congressman. So, I was elected. Kasi ang trend ngayon ng mga batang congressman, ngayon na lang, pero nung araw, ang mga congressman is talagang medyo veterano na yung mga may edad na. Anyways, Vice Mayor, first term, dito sa Sangguniang Panglungsod ng Pasig, mag-share nga po kayo sa amin ng ilan sa mga accomplishments na sa inyo po, sa inyong pamumuno sa City Council, na talagang napaproud po kayo. Well, actually, there are a lot. Yung first ordinance namin ito nga medyo sensitive issue to dahil hindi lahat ng cities ganito. Kadalasan kasi nakikita natin yung ginagamit ng mga elected officials natin
yung projects and programs of the government para i-broadcast sa tao kung ano yung mga ginagawa nila. Pero way back, nung congressman pa lang ako, dito sa ating lungsod, napansin naman natin na talagang heavily ginagamit ng politiko yung pangalan nila, insignia nila, mga letra ng pangalan nila, sabihin na natin. Pero bata pa ako, iniisip ko na mali ito dahil buti sana kung nanggaling sa bulsa nila itong pondo, di ba? Pero ito, pera ng gobyerno to, pera ng taxpayer to, gagamitin mo ngayon dahil hinalal ka ng tao, pero gagamitin mo rin para sa politika mo, parang mali. So, kaya kung hinalal ng tao, gawin mo yung trabaho mo, hindi para magpapogi ka at their expense. So, that's the first ordinance na pinasa natin noong 2022. Yung anti-EPAL. The anti-EPAL ordinance. So, ako I'm very proud of that kasi hindi ko alam kung ilan sa buong Pilipinas nagkaroon ng ganyan, no? Pero alam ko, yan talaga naging priority namin ni Mayor Vico. So pag-upo ko, yan ang una kong pina-file sa ating mga councilors and unanimously naman, in-approve nila. Pero sa kabilang banda, hindi ganun kadali, Vice, no? Kasi bakit? Kung iisipin mo, ang tao, minsan kasi ang tao hindi masyadong sa keen sa mga projects or sa mga ibinibigay na serbisyo na parang ang dating naman, pag walang pangalan, walang ginawa yung tao. Di ba? Yung parang yun lang yung downside na nakikita ko doon, no? Pero anyways, maganda pa rin yan kasi sabi mo nga, pera ng taong bayan. Ang sa akin, kung mas gusto ng tao yung traditional type ng politician, for me, okay lang yan. Pero ako yung naniniwala ngayon, especially with the use of gadgets, information, media, vloggers like you, kung hindi ka informed kung anong ginagawa ng mga nagsisilbi sa bayan mo, then it's your loss. Kumbaga, the people will always get the government that they deserve. So if the people are mature enough na gusto nilang talagang pumili ng mga ayos, matino, malinis, hindi ginagamit yung pera ng bayan, hindi ninanakaw ang pera ng bayan, hanapin lang yung tama at tapat Pero kung may tama at tapat at mas gusto nila yung iba dahil hindi sila informed, hindi pa sila mature, at the end of the day, sila magdedesisyon at respetuhin dapat ng mga na tumatakbo para magsilbi sa bayan. Ano pa po, yung actually, isa pa po, nakita ko nasaksihan ko naman na ako rin, napaproud ho ako sa inyo dun sa huli na, kailan lang rin yung Pag-asa Scholarship po. Talagang medyo malapit daw po sa puso niyo. Well, yeah. Actually, yun yung you know, when umpisa nung pag-ikot namin ni Mayor Vico, nung pumayag na nga ako na lalaban kami, so ikot na kami sa mga barangay. Balik sa grassroots, ang yumayakap talaga sa akin, yung mga magulang nung dati kong scholars. At sinasabi nila openly na dahil sa scholarship program mo noon, nakapagtapos yung anak ko ng college at maayos ang buhay namin ngayon. And I hear this, halos araw-araw ko naririnig to nung pag-ikot namin before the campaign period pa. So sabi ko, kung naging positive, ito first-hand information na mga magulang mismo, nagte-testify sila na gumanda ang buhay nila dahil sa pag-aaral na kanilang anak. Sabi ko kay Mayor Vico, pag tayo manalo, itong gawin natin program. But this time, huwag natin piliin yung pinakamagagaling lang kasi meron na tayong program. Piliin natin yung pinakamahirap. Ito yung bigyan natin pagkakataon. And right now, medyo overwhelming na yung applicants natin, no? So, historically nga, ang applicants ng Pamantasan Lungsod ng Pasig nasa 3,000. And you can actually verify this with PNP. Now, for some reason, because of the Pag-asa Scholarship Program, iniisip ngayon ng mga tao, pag hindi ka nakuha sa PLP, baka pwede ka pumasok sa Pag-asa. So, dumagsa ngayon ang applicant ng PLP. 18,000 na ang nag-a-apply. Itong nakakapagtaka. Ang graduate natin ng senior high school, public school system natin, in the entire Pasig is about 8,000 seniors. 18,000 nag-a-apply. Ibig sabihin,
Yung mga OSY. Outside of Pasig ang nag-a-apply because of our program to provide a private college scholarship free education to the youth. What do you mean outside of Pasig po? Kasi 8,000 lang nag-graduate na seniors dito eh. 18,000 yun. Kailangan fresh graduate ka eh. So galing sa labas yung nag-a-apply. Kapitbahay natin, mga lungsod. Pero paano natin na ano po yun? Ang qualifications po natin, kailangan kayo Pasigenyo. So sa mga kaibigan natin, taga-ibang lungsod, pasensya na po. Siyempre, itong program na to, inuuna po natin para sa mga Pasigenyo na kabataan talaga na gusto mag-aral. Tsaka, di ba, Vice, malay mo, ilang percentage rin doon. Yung talagang nasa bahay na lang, yung nag-iintay ng opportunity makapag-kolehiyo sila. Yes, correct. As I said nga, ang Pamantasan Lungsod ng Pasig accepts about 1,300 to 1,400 freshmen kada taon. Pero kung 8,000 ang nag-graduate at 1,300, 1,400 lang, paano yung iba? Paano yung mahigit na 6,000 na hindi kasing talino ng iba, pero gusto nila magtiyaga at magsipag? Wala na ba sila dapat pag-asa? Di ba dapat lahat pwede natin bigyan? So, Pasig City, swerte, kasi may kayamanan tayo. Andyan ang ating mga business sector, andyan ang Ortigas Center, ulit-ulitin ko, kung saan malaki ng pondo na kinukuha natin, nare-raise po dahil sa mga negosyo dyan. Di-invest natin ngayon, invest na magpalagay tayo ng puro panggastos na lang, o dole out sa tao, invest natin sa kinabukasan ng mga Pasigenyong kabataan. Kasi pag sila'y nabigyan mo ng tamang edukasyon, ito na ang baon nila, puhunan nila habang buhay. And hindi naman nanakaw sa kanila yan. Forever, tapos ka ng kolehiyo. Forever, qualified ka na magkaroon ng maayos na trabaho. Ito lang naman yung pangarap natin sa kanila. And hopefully, in the next, this one generation, kung tuloy-tuloy itong programa natin, makikita po natin magbabago ang buhay ng Pasigenyo because of this program. Siya nakakatuwa, Vice, nag-tap na kayo ng mga private schools para mas ma-accommodate, no? Vice, isa pa sa ginagawa nyo ngayon, yung pagbaba sa mga, bukod sa upload kayo sa na araw-araw, no? Meron kayong tinatawag na isang guni or talakayan sa mga barangay. Correct. Ako lang po, perspective ko lang. Halos pare-pareho yung concerns, no? Kada barangay. Hindi po ba kayo nasasawa na makinig or dahil pare-pareho yung ina-address na concerns? Actually, because ginagawa natin itong pagbaba, ang concern sa barangay sa District 1, halos pareho rin sa concern sa barangay sa District 2. So meron tayo ngayon na sabihin natin na yung evidence, no, kung paano natin makukulit to at magagamit natin ngayon yung legislation para ma-improve yung serbisyo ng ating pamahalaan. I'll give you one example na lang, basura. Ang problema ng basura natin, koleksyon. Hindi daw dumarating on time, dinalabas ng taong basura. Pag lumabas yung basura, hindi dumating yung truck, nagkakalat yung basura. Number one. Number two, pag maaga naman dumating yung basura, hindi linabas ng tamang oras, magtatambak o minsan babayaran ng mga ibang mga magulang yung kapitbahay nilang anak ng kapitbahay nila, bibigyan ng 10 piso para itapon yung basura sa labas. So saan nangyayari dito? Ang kalat ng lungsod natin. So, nag-usap kami ng council at sinabi ko sa kanila, may paraan yan. Simple lang. Ipaskil natin ang oras ng koleksyon, ang araw ng koleksyon, at ilang beses sa isang linggo o sa isang araw man. Para, pag hindi mo dumating, pwede nyo kunan ng picture, padala nyo sa office, sa ating opisina, at pwede nating sitahin ngayon ang ating subcontractor. Kasi yung masama, hindi natin masisigurado kung yung number of times na dinideclare nila, nasusunod ba o hindi. Diyan nagkakaroon ng nakawan. Para malis yan, ito yung naisip natin. And ngayon na, nasa second reading na tayo, malapit na natin ipasa. Yung isa naman, yung waste disposal ng mga dumi ng aso, no? Yan, ito nakakatawa.
favorite topic. Yes. Sa bawat Laging may kanto ganun. ng lungsod ng Pasig, talagang dumi ng aso ang problema. Bakit? Kasi ang Pasigueño mahilig mag-alaga ng hayop, ng aso, in particular, o pusa. Pero ayaw nilang gawin yung responsibilidad nila. Na kailangan itali mo yung aso mo, pag lumabas, pag dumumi, linisin mo, pulutin mo. Gusto nila, pag binuksan nila yung pinto, labas yung aso, dumi, balik sa loob. Pero sinong kawawa doon? Yung kapitbahay niyang lola, na paglabas niya ng bahay niya, siya nga hindi nag-aalaga ng aso, pero siya naglilinis ng dumi ng aso. It's not fair. You know, and kung ganito po tayo, puro tayo pansarili, saan tayo pupunta bilang isang lipunan? Kung yan lang hindi po natin mabigyan ng tamang respeto ang kapitbahay natin, ang ating komunidad, na yung dumi ng aso nyo, kayo na mag-ayos, kayo na maglinis dahil nakakahiya sa kapitbahay natin. Dahil ito yung nagiging hindi lang sagabal sa daanan, pero health issue o problema ng kalusugan to. Sapagkat yan ay natapakan ng estudyante ng bata, pinasok niya sa bahay niya yun, at mamaya meron siyang napulot sa sahig, mamaya kinain na yung candy niya, magkakasakit yung bata. And this is happening all over. Pero wala tayong pakialam. So, ito ngayon, ang ordinansang pinasa na natin. Ang unang multa, pag kayo nahuli, 2,000. Malaki na, no? Parang dati, parang third offense yung Yun ang third offense. Ngayon, no, first offense yan, 2,000. Second offense, 3,000. Third offense, pasensya tayo, 5,000, kulong ka pa. May kulong? May kulong up to 6 months. So, kung gusto po natin maayos yung ating lungsod, kailangan may disiplina tayo mga Pasigueño. This is the change na gusto po natin makita. And kung makikisama naman tayong lahat, ang pangako naman namin, talagang gaganda ang Pasig. Uulitin ko nga, favorite example ko, ang Marikina. Kapitbahay natin, marami po akong kaibigan sa Marikina. Pumunta kayo sa Marikina. Malinis. Bakit? Dahil nung panahon ni Bayani Fernando as mayor, nag-implement siya ng disiplina. Mas lalo siyang minahal ng Marikina. Tignan niyo ang Marikina hanggang ngayon. Wala ni si Bayani Fernando. So proud sila. Dumikit sa tao, mas maganda pala pag tayo may malasakit sa kapwa. Mas maayos pala pag tayo malinis yung ating tapat. So proud ang Marikina na malinis. Hanggang ngayon, tingnan mo Marikina malinis. So sabi ko, kung kaya ng Marikina to, kaya rin ng Pasig ito. Pilipinas rin naman yun, no? Tama, di ba? Disiplina lang talaga ang key. Hindi, tsaka vice yun sa aso, rabies rin, mape-prevent kung sakaling talaga ikikip nila yung mga aso nila, no? Correct. Vice, pansin ko, kayo po, nakasama ko rin naman, no? Kita ko sincerity nyo, kita ko puso nyo sa paglilingkod, pero nakikita ko rin po na pag sa mga issues po talaga no filter kayo. Talaga bang, ganun po ba kayo ka-transparent or passion na lang ba yan? Kaya minsan talagang may lumalabas sa inyo na talagang, naku, dapat ganito. Even pag may mga kaharap kayo sa public. Again, hindi ako traditional politician. Ayoko maging branded na isang trapo na sasabihin ko lang yung gusto marinig ng tao para iboto nila ako. Ako, simple. May edad na rin ako You know, hindi ko naman kinahihiya. 52 years old na rin ako. So, nanggaling na rin ako dyan no? Nung bata tayo. Pero, one thing I realized, kung wala tayong sense of urgency, o yung sasabihin natin, kailangan na magawa natin ito ngayon, alam mo, ang bilis dumaan ng buhay. So, for me, alam ko ito yung tama dahil I've been there, I've done that, may experience na rin tayo you know? Nung nakita ko na kung ano yung mali, ano yung tama, kung ano yung positive na pwedeng pagtulungan, ano yung negative, kung ano yung what will work and what will not work, but we have to do it now. Kung ayaw ng tao, yung mga ideas ko ng pagbabago, kung gusto nila, yung puro dole out tayo, puro dole out, huwag na natin paralit yung mga anak, di okay lang sa akin, huwag niyo ako iboto. Pero ako sinasabi ko sa inyo, makinig kayo. Dahil alam ko, pag nag-aral yung mga anak nyo, makapagtapos kayo, gaganda ang buhay ng future ng anak nyo. At hindi nyo kailangan humingi sa gobyerno. Yun ang gusto kong parating sa tao. But if you don't want that kind of leadership, it's fine with me.
You know why? Hindi ko po kailangan ang politika para mag-survive ang pamilya ko. I can stand on my own without politics. I'm here to help people. And I think that's what leaders should do. The true leaders don't think about how long they'll be in power, but how effective their time is while they're in office. That's the difference between me and other politicians, I guess. Yan yung sa sa publiko, Vice. Pero napansin ko rin dito tayo sa session hall. No, sacred cow rin po sa inyo eh. Very kayo, very strict, lalo na sa punctuality, sa dress code. Paano po kayo as Vice Mayor, as bilang presidente sa klase, kumbaga? Ako kasi always, palagi ko naiisip na kung kailangan natin ng isang pamahalaan na maayos, gawin natin, sumunod tayo sa patakaran. Sumunod tayo sa regulasyon, sumunod tayo sa mga batas. Pag hindi at sasabihin mo na natin gawin, di importante yan, maliit na bagay lang yan. Kung willing ka mag-break ng maliit na bagay, what's gonna stop you sa mag-break sa malaki? So, for me, gusto mo maging mabuting Pilipino? Simple. Huwag ka tumawid ng walang pedestrian lane. Diba? Pag nakalagay stop, nagmamaneho ka, stop ka. Pag nagmamotor ka, kahit na traffic sa harap mo, huwag ka mag-overtake sa left side kasi bawal yun. Sumunod tayo sa batas. And dyan mo makikita ang isang mature na society o lipunan. Pag ang tao hindi iniisip yung pansarili, na kailangan ako mauna dun kasi mas importante ako. Ang dapat isipin natin lahat, kailangan sumunod ako dahil mas mabilis ako pupunta sa aking panoroonan kung sabay-sabay kaming kikilos ng isang direksyon. In fairness nga, nakikita ko rin eh. Tsaka talagang parang nahiya na rin sa inyo yung iba. Talagang kung kailangan, ito yung time, ito yung suot, ang andyan dapat sila. At ikaw, Vice, no? Hindi ka pa yata umabsent or talagang, ang attendance mo dyan sa So far, 100%. Ayan. Yeah. Alright, Vice, bilang kakampi ng Pag-asa, no? May times na ba na nagkasalungatan kayo ng isang Mayor Vico Soto? Or may hindi kayo pinagkakasunduan na bagay? Hindi naman sa nagkakasalungatan, pero meron naman mga issues na meron akong mga ibang idea or understanding, tapos meron din siyang ibang appreciation. But of course, madali namin mapag-uusapan yan na maayos yung diskusyon. Hindi kami mag-aaway tungkol sa mga bagay. Explain ko yung side ko, explain niya yung side niya. And then at the end of the day, we come up with a common ground kung saan kami pwede mag-work together. Kasi ganoon naman talaga ang demokrasya, di ba? Alam naman ni Mayor Vico rin na ako full support ako sa kanya. Pero kung meron akong makikita na mas magandang bagay or meron akong pwedeng i-input na makakaganda dun sa mga pwede niyang gawing desisyon, that's one thing about Mayor Vico, open naman siya pagdating dun. So, kaya malaki talaga respeto ko rin kay Mayor Vico. Okay. Vice, super majority kayo dyan sa Sanggunian, no? Ibig sabihin, lahat kayong magkakakampi, nanalo. Ba't mayroong mga ilan-ilan na hindi nyo kasama nung panahon ng kampanya, no? Kayo po bilang ulo ng Sangguniang Panglungsod, no, paano nyo tinanggap or inaccept ang samahan ng iba nyong mga kasama? Well, ako very thankful kasi lahat naman ng councilors natin, kahit hindi natin kakampi nung una, lahat naman sila very cooperative. Lalo na dun sa mga programa natin na tungo sa talagang reforms, no? Yung mga binabago natin sa sistema, improvement natin, sila mismo sumusunod, sila mismo nagiging bahagi, no, nung mga reformang yan. So, magandang samahan namin dito sa council na to. Walang pinipili yung budget, yun naman sinabi ko sa kanila. Regardless of your political leanings, kung sino kakampi mo, sino binoto mo, doesn't matter. Sabi ko, basta ikaw ay halal ng bayan, kung ano yung makukuha ng isa, makukuha ng lahat. Example, no? Mayroon tayong mga programs nga pagdating sa social welfare, no? Yung dating pondo na hindi ko alam kung saan ginagamit, ngayon, dinagay namin social welfare. So, ano ibig sabihin nun? Pag humingi dito medical assistance, burial assistance, etc., each counselor
meron silang allocation, Same amount yan. Whether kakampi ka o kalabang ka. Wala kaming binawas dito, bawasan mo yan, konti lang dito, dagdagan mo to, walang ganun. And alam ng mga councilors yan. Kaya, allocation for alay pasasalamat, for Christmas, for example. Yung mga appliances po ba yun? Yung appliances na, again, dati, hindi ko alam kung saan nila ginagamit yung pondo. But now, ang ginawa ko, lahat natin above board. So, each councilor gets X number of items. Lahat sila pantay-pantay. Walang lamang, walang kulang. So, ito yung mga programs natin nga na, kasi sinasabi nga namin ni Mayor Vico during the kampanya After election, politics tapos na. So, kung kahit sino man ang kakampi mo, sino man ang binoto mo, it doesn't matter. Basta ikaw ay pasigenyo, pagsisilbihan ka ng gobyerno mo. Ganun dapat. Diba? Ganun dapat. Hindi yung sino kakampi mo, yan, kakampi mo ako, bibigyan ka ng biyaya. O pag ikaw kalaban, wala kang biyaya. Tapos na yun dito sa ating lungsod. No? Ang sa amin, kahit sino ka man din, ang gusto mong iboto ngayon, bukas, o kahit kailan, basta ikaw ay pasigenyo, pwede ka mag-avail ng scholarship program. Pwede ka pumunta sa ating mga ospital at pwede ka rin mag-no balance billing dahil pagsisilbihan ka namin, hindi namin tatanong kung sino ang gusto mo iboto. Ito yung mga reforms natin. No? So, ay sana naman ma-appreciate ng ating mga kababayan yung mga ginagawa natin dito. Makikita at makikita rin naman yun, Vice. Okay, Vice, medyo magne-next level na tayo ng tanungan, dahil itong mga susunod na tanong ko sa inyo ay mga issues, concerns, or naririnig ko rin, maaring local, national, general to specific, or maaring personal na rin po sa inyo, Unang-una po dyan, hingan ko lang po kayo ng mga words or opinion nyo po, Yung K-12 program, ano po ba sa tingin niyo? I think the K-12 has to be revisited. And kung hindi natin kayang ibigay sa ating mga kabataan yung pinangako natin ng K-12 na job ready ka after you graduate, let's be fair. Kung kinakailangan ibalik natin sa dati. Kung kailangan i-tweak natin para ma-improve, gawin na po natin ngayon. Kasi every year na may nagtatapos ng K-12 na hindi handa sa trabaho, we're producing, a larger percentage of unemployment in the future. So, K-12 for me, ginagawa na ngayon ni Congressman Roman Romulo. They're already doing their shares sa House, and I know they're coming up with a solution soon. Yung mga dati rin, sila rin naman yung nagtulak rin nung dati. Naiiba-iba lang ng secretary sa DepEd. Correct. During the early years. Ang K-12 was during the time of President Noynoy Aquino. So, but it was a promise, I think it was patterned after the Australian model, kung saan pasok sa kanilang program yung ibang technical vocational studies na pwede mong i-apply. For example, basic electrician, basic carpentry work, etc. Nakapasok yun sa curriculum ng K-12 sa Australia. Unfortunately, dito, hindi ganun. So, nakita naman natin dun sa resulta ng mga international assessments na performance ng ating mga kabataan. Talagang I think we're at 78 or 79 out of 81 countries itong huling assessment, And masakit na yung ating kabataan hindi nabibigyan ng yung standard na pwede naman natin gawin according to not just Filipino standards, international standards na tayo. Bakit? Because of the internet, the world is such a small place. Everyone's interconnected, So, and I'm glad now meron tayong EDCOM, yung Education Commission, na talagang nung review nila yung findings ngayon, talagang kailangan baguhin yung sistema. Baba na po tayo dito sa Pasig. BNY PAL scandal or scam. Yeah. I think at this point in time, merong ongoing investigation ng ating kapulisan, pati ang NBI. So, I hope na yung may mga idea nito, yung mga promotor nito,
sorry sana makakulong kayo. Kasi yung sinira niyong buhay napakarami. Ang umiiyak dahil nangutang ng konting pera, linigay sa tiwala ninyo, ginamit nyo sa hindi ko alam kung anong paraan. Pero ang alam ko lang, nawala yung investment ng maraming Pasigueño. So, hindi bago itong BNY na to. Panahon ng dati ko, nung senador siya, Pyramiding ba yun? Yung pyramiding ni Rose Balajay, no? Nung araw, ganun din po ang kinalabasan. And now, ito na naman, basta pag mayroong opportunity na akala nyo masyadong malaki yung kikitain nyo o interest nyo, ibig sabihin yan, scam po yan. Wala akong ganyan. Matuto na sana tayo mga Pasigueño. Madala na tayo sa instant money. Exactly. Ayan, scholarship na para lang sa matatalino. Again, that's already being done now. In kontra rin na yan doon sa... So yung ranking ng yan ang ginagawa natin buong Pilipinas ganyan. Most scholarship is being done by ranking. So pag magaling ka, matalino ka, ikaw may scholar. Pero paano yung average student, no? That's why nga itong Pag-asa scholarship program natin. Kahit na 80 lang grade mo, kahit na 75 lang yung grade mo, pasang-awa ka na. Tinanggap mo ngayon yung entrance exam ka sa Arellano University o dito sa Pasig Catholic College at pumasa ka, ibig sabihin college ready ka, and 30,000 and below ang income ng both parents mo, papasok ka sa scholarship program natin. Basta pakita mo lang na nagtsatsaga ka. At you have to pass your grades. Hindi ka naman pwede na pumasok, nakapasok ka lang sa college, okay ka na. Kailangan mo magtyaga, magsipag, mag-aral. And alam mo, ang dami kong classmate, no, na mas matalino ako nung high school kami. Kasi graduate ako, valedictorian ako ng high school. Pero alam mo, mayroong mga classmate, tinuturuan ko pa sila. Ngayon, mas successful sila sa akin. Oo. So, hindi ibig sabihin na maganda yung grade mo, totoo yun. Ikaw na yung pinakamagaling. Pero bakit yung mga classmate ko, naging successful? Kasi napag-aral sila ng magulang nila. Without naming names, ano na mga ano nila ngayon? Yung iba, sila na yung mga head ng ibang multinational. Yung iba naman, talagang very successful businessmen na mga prime movers, no, ng ibang industries dito sa Pilipinas. Yung iba naman, hanggang sa abroad. So, again, if you're given the opportunity to study, malayong mararating mo. Kaya ako, stern believer ako na education is the most equalizing factor talaga sa lahat ng kabataan. Medyo mang-intriga lang po ako ng konti, Vice, no? Kasi, syempre, medyo naging mainit rin talaga ang eleksyon sa pagka-Vice Mayor, no? Kasi, based sa naririnig natin sa ibang panig, no? Ang surveys nila o ng iba ay pabor sa kanila. Pero nung election daw, ba't daw kayo ang nanalo? Ano naman ang comment nyo sa ganun? Well, in the first place, ang survey nila, gawa nila. So, syempre, lalabas mas lamang sila. But, meron din akong survey na pinagawa ko. Alam ko naman kung anong standing ko. So, natatawa na lang ako pagka narinig ko yung mga survey nila. Ako, I believe in surveys. But it has to be done by a third party, independent. Kasi kung gagawa ko ka lang ng survey na papabor sa'yo para maniniwala ka na mananalo ka, sinasayang mo na ang pera mo. No? At ultimately, panlilin lang sa tao yan Diba? Oo, yung sinasabing iba, di ba? Sa national, wag na lang dito sa national, sinasabi baka daw mind conditioning rin. Correct. Ayan. Para magkaroon ng trending. Oo. Di ba? But in reality, at the end of the day, tao naman ang boboto. Kung anong lalabas na sa presinto, yun kahit na anong sabihin mo, 100 survey ilabas mo. No? Kasi maglalabas ka ng peke, maglalabas yung isang ng peke. Binubola nyo lang sarili nyo So, yun na yung real survey. So, again, at the end of the day, kung ano yung boto ng tao, yun ang paniniwalaan natin. Alright. Ito namang next kong tanong, no? Hindi ko alam kung laro lang na isip ng mga supporters to, Vice.
Hindi, may conflict po ba ang Vice Mayor Dodot Jaworski at Congressman Roman Romulo? Wala. Ako, maintained from day one na magkasama kami. We decided to be in this team. Maraming nag-iintriga, no, sa baba, kung anong mga binubulong. Sabog sa kanila, simple. Kami, ni Roman, ni Vico, isang direksyon namin. Kung gusto nyo manalo, sumunod kayo dito sa direksyon namin. Kung ayaw nyo sumunod, huwag na kayo sumama. Kasi hindi namin kailangan yung pampabiyak ng isang team. Kailangan namin yung susulong sa team namin na buo. Because art of war, di ba? If you want to win, you stay united. But you divide an army, and it'll be weaker. So, sabi ko, pare-pareho naman ang pangarap namin para sa Pasig. So, sana, yung mga nagkakalat ng intriga dyan, tumigil na lang kayo. Sumama na lang kayo dito. O, yung mga supporters nila, ha? Wala daw po. Hindi, feeling ko, Vice, kaya yan nababanggit kasi based sa history rin ng Pasig, nagkatapat rin po kasi kayo. Oo. Well, again, that was a long time ago, no? Decades ago. Matagal na yun, no? Ito nga sabi ko nga, alam mo, honestly I'm very proud na si Congressman Romulo is the head of the Education Committee in the House. Kasi nga, yung ginagawa niya doon, nakikita niya rin kung anong problema at issues mula dito sa ating lungsod. And because of his chairmanship, nagkaroon tayo ng review kung paano natin i-improve. No? And, hindi lahat ng chairman ng education kaya gawin yun. Pero nagawa ni Congressman Romulo. That's why ako full support ako kay Congressman. Wala akong nakikitang issue. Again, sa mga tao nagkakalat ng problema, manahimik na kayo dyan. Tama na yan. No? Ayan guys, yung mga bulungan dyan. Ito naman, Vice Mayor, ang Mayor Vico Sotto natin ay matatapos na ang termino sa 2028. Tagal pa tatakbo sa 2025. Kung ikaw lang, no, ano ang sa tingin mo, kahit di ka naman yan tanungin, hypothetical lang, ano ang sa tingin mong magandang next na tahakin ng isang Vico Sotto? Na very popular, very, model ng good governance? Well, ako, nakikita ko naman si Mayor Vico, malayong mararating niya. No? Especially kung yung puso niya na meron siya sa pagbabago, hindi magbabago. No? I'd love to see Mayor Vico Sotto as president one day. That's my dream. No? My dream for him. And my dream, of course, magiging pride ng Pasig. Actually, ako rin naman, pangarap ko rin yun. Pero by 2028, kulang pa siya sa edad. Oo nga. Ano muna, sa tingin mo? Actually, hindi ko kayang sagutin yan. Hypothetical lang. Kasi ayoko pa kawalan si Vice. Hypothetical lang. Kung ikaw ay Vico Sotto, ano ba? Senador ba? Congressman ba? Secretary ba ng ahensya? That will be up to him to decide. At saka kung anong mga opportunities will open up for him. But ako naniniwala whether tumakbo siyang senador, tumakbo siya ng another elected office, or ma-appoint siya as department head, I'm sure he'll succeed. Kasi he's one man na alam ko na pag pinasok niya isang bagay, una inaaral niya. No? Aaralin niya maigi. And number two, he'll always strive to improve kung ano man yung meron. So, I'm sure, kahit saan siya mapunta, magsasucceed siya. Ayan, yun na yun. Kunyari, nandun na tayo. Mayor Vico taking the next chapter of his career, no? Kung mayroon po kayong i-describe na magandang katangian ng isang leader na papalit naman kay Mayor Vico Sotto dito sa Lungsod Pasig, ano po ito? Hindi kailangan kasing gwapo niya. Kailangan siguro parehong pagmamahal sa tao. Parehong dedikasyon sa trabaho. Pareho yung commitment sa reforma na naumpisahan. Kasi kahit naman si Mayor Vico, siya mismo nagsasabi na wala pa tayong perpektong sistema.
Pero at least, naumpisa na. Gumugulong na yung gulong ng pagbabago no? At hindi pwede yan malagyan ng hadlang o ng ipit dahil sayang naman, yung mga naabot na natin. Sana yung susunod o papalit kay Mayor Vico, ganun din yung hangarin. Vice, no, kakampi o di kakampi, no? Minsan kasi sa government agencies natin, kung sino yung nag-lead doon, parang kung sino yung pumalit, gusto niya bagong sistema, bagong branding. Kumbaga, yung sinasabi nyo naman, hindi kailangan dumating sa gano'n, no? Kung maganda, ipagpatuloy. Di ba? Tama. Correct. I agree. Yun ang problema natin, no? Even sa national level. Kahit na may sabihin mo, may magandang programa, minsan, dahil nabubulungan, mali ang informasyon, imbes na ipagpatuloy, kinakat, tapos binabago. So, yung momentum nasisira, no? Sana more continuity dun sa mga programang magaganda talaga. Of course, may mga programa naman na hindi nag-work or effective. Yun naman kailangan i-review and then palitan, no? But other than that, dapat palagi tayo? Maintain and improve, di ba? Maintain and then improve. Ayan, no, Vice. Asking that, no? Sa tingin niyo po ba kayo yun? Alam mo, hindi kita masagot. Kasi, I'll be honest, dati, gumawa ako ng plano, no, hindi naman natupad. Ngayon wala akong plano, bigla akong nakabalik. So sabi ko nga ayoko nang gumawa ng plano. Kung wherever the Lord will lead me, kung saan ako dadalhin ng Panginoon, doon tayo. But again, ulitin ko, I'm an option, pero hindi ito ang pangarap ko sa buhay. Ang pangarap ko sa buhay, makita mabago ang buhay ng Pasigueño. Pero hindi necessary na ako yung sagot doon. Si Mayor Vico nga, isipin nyo. Bigla na lang siya naging mayor. Wala rin siyang plano. So ako, sometimes, tayo mga tao, meron tayong gustong marating sa buhay, pero 90% leave it up to God kung ano yung plano niya sa buhay natin. Alam mo, speaking of Lord, God, no, sa'yo ko po narinig yun. Dati paano na-interview ko kayo, no, nasabi nyo, ang boses ng taong bayan ay ang boses ng nasa taas. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Oo, nakakatuwa. Bahala na si Lord. Bahala na rin ng taong bayan. Bahala na rin ng tao. Sa trabaho lang. Okay, Vice, last question ko na, no? Nasaan ang Pasig ngayon? At ano pa po ang pangarap nyo sa Lungsod Pasig? Kung saan tayo nanggaling, again, 2004, congressman ako ng Pasig. Palagi kong inuulit, yung dating mahirap na pamilya na nakatira sa maliit na bahay, may nanay, tatay at 3 o 4 na anak. Ngayon, yung same family na yan, nagkaroon na ng apo. So yung dating 5 o 6 na nakatira, ngayon 12 na. Nakita ko yung comparison 15, 18 years later, kung ano ang Pasig noon at ngayon. Yes, dumami yung building natin. Yes, dumami ang mga negosyo nandito. Yumaman nga lungsod natin. Dati 3 billion lang ang income ng Pasig a year. Ngayon, 17.2 billion. Pinasa namin dito sa council for 2024. May supplemental budget pa tayo. Pero ang tanong ko, bakit ang tao mahirap pa rin ang buhay? Here comes Mayor Vico Sotto. Bakit? Kasi nakita niya rin ito no? Na mahirap ang taong buhay ng tao. So, in-improve niya yung systems. That's why it has to take time. Kasi bibiyakin mo yung dating struktura kung saan nananaig yung mali. So, habang tinatama ni Mayor Vico ngayon, tama-tama, sabi niya naman, tulungan mo ako. That's why we're here now. So,
inaayos namin yung sistema sa loob ng City Hall at the same time may implementation. No? That's why we're demanding also more mula sa taong bayan. We're demanding more mula sa mga kawani natin dito sa Pasig, sa local government natin, mga nagtatrabaho dito, from our employees. At the same time, dito na nga pumapasok yung sinasabi ko from the start, na yung pagbabago hindi lang pwede galing sa amin. Kailangan makiisa at mag-ambag ang taong bayan mismo. Magka-disiplina tayo. Hindi pwede kahit anong magpakamatay kami ni Mayor Vico dito sa City Hall eh. Kung ayaw nyo makiisa doon sa pagbabago namin, hindi kayo susunod sa direksyon natin. We will be failures. Diba? We will be failures and at the same time, you will also not improve. So sana, you know, you're asking me where we are now, para tayo na sa aeroplano, no? Tumatakbo na, malapit na tayo lumipad. Konting tulak na lang, konting dasal, pero makiisa ang bawat isa sa atin. At dun sa pangarap natin, na kaya natin baguhin Pasig, uulitin ko, kung dito sa Pasig, mapapakita natin, no? Na posible pala ang isang malinis na pamahalaan, posible pala ang isang lipunan na may disiplina, nagmamahalan, nagre-respetuhan. Posible pala na bigyan natin pagkakataon ng ating mga kabataan na makapag-aral para gumanda ang kanilang kinabukasan. Baka gayahin tayo ng buong Pilipinas, ng ibang mga lungsod dito sa lungsod. At kinaiinggitan na rin tayo. It's not, hindi po imposible ito. Yes, sabihin nyo, pangarap yan. Mataas naman masyadong pangarap. Eh ako palagi ko sinasabi, yan na lang ang libre sa mundo. Kaya mangarap tayo ng mataas. At mangarap tayo, hindi lang para sa Pasig, pero sa ating inang bayang Pilipinas. Ayan. Maraming salamat, Vice Mayor. Laging isang karangalan na makapanayan po kayo, no? Lagi kasi, alam mo, pag nakausap niyo si Vice, laging from the heart. Kahit ano sabihin niya, kung gusto mo o hindi, sasabihin niya po talaga. And Vice, maraming salamat sa time. My pleasure. Salamat din sa pagkakataon. At good luck po sa inyong pagsaservisyo sa ating lungsod. Thank you.